Ang ibig sabihin nun, ito ay upang sabihin na sa Hebrew, ito ay ang salitang Yahweh o Jehovah. Jehovah na siyang ating Panginoon, na siyang ating saklolo, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Ito ang personal na pangalan ng Diyos. Alam kong isa sa mga pamilyar na mga na kasaysayan sa banal na kasulatan ng si Moises ay pastol pa ng mga tupa sa Midian. Tinawag siya ng Diyos mula sa burning bush upang italaga siyang pastol para sa kanyang bayan, ang Israel. Tinanong ni Moises ang Diyos sa Exodus chapter 3 verse 13. Ang sabi, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin in return, ano ang kaniyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Ang sagot ng Panginoon kay Moises that time, I am that I am. Sagot ng Panginoon sa verse 14 ay, ako ay ang ako nga. Sa Hebrew, Eye Asher Eye. Ganito ang sasabihin mo sa anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Ang pangalang Panginoon, yung Lord, ay hindi lamang simpleng pagpapakilala. Ito ay isang pagpapahayag ng kaniyang walang hanggang pagiging Diyos, ang kaniyang kakayahang mabuhay mag-isa, na siya'y walang kapantay at walang hanggan. Ang ako ay ang ako nga ay nagpapahayag ng ganap na soberanya at pagiging may kapangyarihan ng Diyos. Walang sino man ang maaaring magsabi sa Kanya kung ano siya o kung ano ang dapat niyang gawin, sapagkat siya mismo ang kaniyang pinag-ugatan at pinagmulan. Ngunit, higit pa sa simpleng pagpapahayag ng kaniyang pagkakakilanlan, ang pangalang Panginoon. Ang pangalang Panginoon ay nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakilala niya bilang I am that I am, ipinapaabot ng Diyos na siya mismo ay naririyan, handang tumugon sa ating mga pangangailangan sa panahong ito ng kagipitan o sa panahon ng kahirapan. Mahalaga na tandaan natin ang pangalan na ito ng Diyos. Kapag tayo ay nababalisa, kapag tayo ay nalulumpay, tandaan natin na siya mismo ang I am that I am, ang Diyos na walang sawang nagmamahal, ang Diyos na walang sawang nagtatanggol, ang Diyos na walang sawang nag-aalaga sa atin na kaniyang mga anak, na kaniyang mga tupa. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang kasulatan ay nagpapahayag sa Diyos na ito na one in essence
but three in persons. Ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Ang pastol ni David ay itong triune I am. Ang Ama na soberanong pumili sa mga tupa ay ang pastol ni David. Ang Espiritu Santo na nagdadala sa mga tupa sa kawan ay ang pastol rin ni David. Ang nasa isipan ni David sa mga sandaling ito ay ang Mesaya, ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang Emmanuel, na ang ibig sabihin, God with us. Sapagkat siya ang pastol ng Israel sa pinakapartikular at natatanging paraan. Maraming taon bago naging hari si David. Alam natin na si Jacob na kanyang ninuno na sa huling yugto ng kanyang buhay ay binanggit niya o tinukoy niya ang Messiah. Sabi sa Genesis chapter 49 verse 24, bilang ang pastol, ang bato ng Israel. At ito'y kinumpirma ng bagong tipan, ang Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastol, ang pangunahing pastol, at ang dakilang pastol. Kaya walang pag-aalinlangan. Walang alinlangan na ang Panginoon at pastol na nasa isipan ni Haring David sa ating text na pinag-aaralan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Psalm 23, hindi mo siya magagamit ng tama kung hindi mo papaniwalaan ang Panginoong Hesukristo sa text. Oo, maraming relihiyoso na gustong-gusto ang Psalm 23 na ito. Pero ayaw nila kay Jesus. Napopuot sila kay Jesus. Kaya wala silang karapatang gamitin ang Psalm na ito. At kung mangyari man yon, iyon ay pang-aabuso. Iyon ay pagmamalabis. Yun ang ginagawa nila sa salita ng Diyos. Ang tanong sa atin, tayo, o ikaw, kilala mo ba ang Panginoong Hesus? Kilala mo ba si Kristo tulad ng pagkakakilala rito ni David? Kilala mo ba siya tulad ng pagkakakilala ng isang tupas sa kaniyang pastol? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 10 verse 14? Ako ang mabuting pastol, sabi niya. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ang tanong, nakilala mo ba siya? Kilala ba natin siya? Kilala mo ba o nadinig mo ba ang kanyang tinig? Sinusunod mo ba siya? Sinusundan ba natin siya? Sabi ng mabuting pastol sa verse 27 ng John chapter 10, pinapakinggan ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Kaya tulad ng isang tupa na kilala ang kanyang pastol, dapat din nating kilalanin ang Panginoon. Marinig ang kanyang tinig at sumunod. Susunod sa kanya. Iyon ang magbibigay sa atin ng karapatan, ng kakayahan,
na awitin ng psalm na ito. Sa tuwing tayo umaawit ng Psalter at napunta doon sa sinasabi ng pastor, ito'y hango sa Psalm 23. Habang inaawit natin ang Psalter or Psalter number na iyon, sino yung nagbibigay sa atin ng karapatan at kakayahan na yun ay awitin natin ng may puso, ng may damdamin, ng may pangunawa. Mapalad ang mga taong kilala at umiibig sa kanilang pastol. Si Kristo ang ating pastol. Lahat ng tunay na mga Kristiyano ay mga tupa ni Kristo. Lahat ng tunay na mga Kristiyano ay kilala siya, nakakarinig ng kanyang tinig at sumusunod sa kanya. Yan ang ating unang punto, ang kahalagahan ng ating pastol. Kayo'y paano tayo binili at pag-aari niya. Sinasabi sa atin ng John chapter 10, verse 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa sa kamay ng Ama. Di ba sinabi rin sa atin sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, sabi, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Kaya dito sa mga talatang ito, masasabi nating tayo'y pag-aari ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ang ating dakilang pastol na iyon, hindi siya isang upahan lamang na pabaya sa mga tupa. At kapag may panganib, may pababayaan, o iiwan na lamang basta-basta. Nahahayaan ka na lamang sa iyong mga ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Nahahayaan ka na lang saan ka mapunta, na ikaw na ang bahala sa buhay mo. Hindi gayon ang isang mabuting pastol. Ang katotohanan ito'y inihayag niya sa atin sa John chapter 10 verse 11 to 14. John 10:11 to 14. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, sabi ni Kristo. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ito'y pinapakita sa atin ng salita ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang napakalaking pag-ibig sa atin, na handa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa atin. Tayo na hindi karapat-dapat at mga hindi marunong kumilala ng utong na loob sa Panginoon. Ngayon tayo'y sa Kanya. Tayo sa Kanya sapagkat binili niya tayo sa pamamagitan ng Kaniyang sariling dugo. Hindi ba't iyon ay nakakamangha? Nakamanghang pag-ibig ng Diyos na ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging kordero o tupa
para mamatay para sa atin. Sabi sa Old Testament, sa Isaiah chapter 53 verse 6 to 7, familiar na verse. Lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasad sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Lahat tayo ay nangaligaw, gaya ng mga tupa. Lihis ang ating landas, nangabubuhay tayo sa kasalanan. At ang ibig sabihin nun, ang naging resulta nun ay ang pagkapuot, ang pagkagalit ng Diyos sa atin. Sobrang laki ng ating pagkakautang. Pagkakautang na dapat nating mabayaran upang tayo ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa Diyos. Ngunit, para sa kanyang mga tupa, ang ating Panginoong Hesus ay nagpakababa sa kanyang sarili at siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan. Hing sa kamatayan man doon sa krus ng Kalbaryo, na dooy natigis ang kanyang dugo, ang kanyang mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dugis. Tayo, mga kapatid, ay masasama at kasuklam-suklam na mga makasalanan sa paningin ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, siyang ating pastol, ang naghugas ng ating mga kasuotan at ginawang puti ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Nasa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay na maguli, binayaran niya ang malaking halaga ng ating mga kasalanan upang tayo maligtas at maibalik sa ugnayan natin sa Diyos. Ganon niya tayo binili at ngayon tayo'y pag-aari niya. At ang pangatlo, paano siya nagbabantay sa atin? Sa Psalm 23 na ito, naalala ni Haring David ang mga araw ng pagiging pastol niya. Inalala niya kung papaano niya inalagaan ang mga tupa mula sa mga leon at oso, hindi ba? Alam natin na maraming beses nakipaglaban si Haring David sa mga oso at leon. Kaya may kumpiyansa, meron siyang confidence na harapin niya yung malaking tao, si Goliath, sa tulong ng Panginoon. Sabi nga niya sa 1 Samuel chapter 17 to 34 to 35, sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako, ay aking hinahawakan sa panga
aking sinasaktan at pinapatay. Lubos na iniibig ni David ang kaniyang mga tupa, kaya handa niyang ibigay ang kaniyang buhay para sa kanila. But take note dun sa verse na yon, hindi sa kaniyang mga tupa. Merong mahalagang word doon na sinabi, kundi mga tupa ng kaniyang ama. Si Kristo, ang ating pastol, ang nagbabantay sa kaniyang kawan. At sinasabi sa atin ng ating Panginoon na kapag dumating ang lobo, hindi siya tatakbo. Siya ay handang ibigay ang kanyang buhay at magdusa ng kapareho ng walang hanggang kamatayan para sa atin. Kaya ang tanong, anong tayo ay pababayaan ng ating dakilang pastol? Wala sa atin na mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo ang mawawala. Yun ang napakalaking kapanatagan, katiyakan na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos, na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating dakilang pastol. Hindi niya tayo pababayaan. Ni isa sa atin ay hindi mawawala. Wala sa atin ang maaaring makaagaw mula sa kanyang kamay. Ng pangako, mismo, ang ating Panginoong Hesukristo, siyang nangako sa John chapter 10 verse 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sa ating mundo, sa ating panahon, maraming mga panganib. At ang ating tinutukoy ay sa espiritual na labanan na ating kinakaharap araw-araw. Dahil si Satanas, ang ating kaaway, ay tulad ng isang leyong umuungal, umaalulong, umahanap ng masisila, naghahanap ng malalapa araw at gabi. Naghihintay ng pagkakataon para ika'y atakihin, para tayo'y lamunin ang sinuman, lamunin ang mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, kaya napakahalaga para sa atin, para sa ating buhay, na sa araw-araw ng ating buhay, napakahalaga ng pananalangin, napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos, napakahalaga ng pakikinig natin ng kaniyang mga salita. Napakahalaga nito dahil ito ang magbibigay sa atin ng katagumpayan sa araw-araw ng ating buhay. Sabi ng Joshua chapter 1, verse 7 to 8, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito.
sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Sa mga salitang ito, nais ng Diyos na atin itong panghawakan, magtiwala sa pangakong ito na ibinigay sa atin. At gayon din, may mga lobo na nagsusuot ng balat ng mga tupa na walang takot na pinapahamak ang kawan. Ang lobo ay isang simbolo ng maling guro o leader sa relihiyon na nagtatago sa anyo ng kabutihan o relihiyosong otoridad. Ngunit sa katotohanan ay mayroong silang masamang layunin. Sa pamamagitan ng paggamit ng balat ng mga tupa, sila ay nagkukunwari bilang mga tagapagtaguyod ng katotohanan at katwiran. Ngunit ang kanilang layunin ay upang maghasik ng kalituhan at magmanipula ng mga tao upang maisakatuparan ang kanilang sariling interes. Ang mga halimbawa ng mga lobo na nagsusuot ng balat ng mga tupa sa panahon natin o sa panahon ng Kristyanismo ay ang mga huwad o mga bulaang guro. At yan ay sandamakmak sa social media, sa Facebook o sa online. Hindi naman natin sinasabing lahat. Pero alam nyo ba na meron tayong call, merong charge sa atin na mga mananampalataya. May utos sa atin ng salita ng Diyos na huwag nating paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang mga ito'y maaaring mangailangan ng mga individual na mapanuri sa kanilang pananampalataya. Maingat na pag-aaral ng banal na kasulatan at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin upang malaman kung alin ang tunay na turo ng Diyos o yung mga katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, kung sino ang mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita, maaari nating malaman ang katotohanan at maiiwasan ang banta mula sa mga lobo na nagsusuot ng balat ng mga tupa. Kung mayroon po kayong hindi maunawaan sa ating pinaniniwalaan o sa ating pinaninindigan na pananampalataya, naririyan ang ating mga elders. Maaari po tayong magtanong sa kanila. Nandyan ang ating mga office bearers na handang magbigay ng kasagutan. At take note, libre ang magtanong. Walang bayad. Hindi naman po sila mga leon.
na kayo'y kanilang lalapain. Sila'y maaamo na handang bigay ng kasagutan. Minsan, ang mga panganib na ito ay maaaring napakatindi. Dahil tayo ay inaatake mula sa loob, sa labas. Mayroong mga tukso, may mga pag-uusig, may banta, at sa loob, mayroong mga takot at pag-aalinlangan. Lahat tayo ay tulad ng mga tupa sa espiritual na pastulan, na ang tupa ay isa sa mga dependent na creature na kapag pinabayaan mo, iniwanan mo, mamamatay o mapapahamak. Ang mga tupa ay nangangailangan ng araw-araw na pangangalaga at proteksyon. Ang mga tupa ay madaling maligaw. Tayo rin naman. Tayo'y tupa. Ngunit salamat sa Diyos na ang tunay na tupa ni Kristo ay hindi kailanman maaagaw sa mga kamay ng kanilang mapagmahal na pastol. Si Kristo ang ating pastol, hindi niya tayo hahayaang maligaw, iiwan na lamang ng basta-basta o pababayaan man na mawala. Napakaganda nung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Ezekiel. Buksan natin ang ating mga Biblia. Buksan natin sa Ezekiel chapter 34, verse 12. Paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat. Gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. At ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Yan ang mabuting pastol. Si Kristo. Si Kristo ay nagbibigay sa atin hindi lamang ng pisikal na pangangailangan tulad ng pagkain sa araw-araw, tulad ng proteksyon. Ngunit mga kapatid, pati rin sa espiritual na pangangailangan natin tulad ng patnubay, pagmamahal, at disiplina. Ang ating mabuting pastol, ipinagkakaloob niya rin sa atin maging ang pagdidisiplina na kung kinakailangan, kung minsan talaga tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Ang kanyang pamalo, yung staff, hahawiin ka niya papunta sa tamang landas. Sa pamamagitan ng kanyang disiplina, tinutulungan niya tayong makabahagi sa kanyang kabanalan. Na maging mas mabuting mga anak at maging mas matatag na mga tagasunod niya. Tandaan natin ito. Kapag ikaw ay nadapa, na kapag ikaw ay nasaktan dahil sa iyong
mga kasalanan at mga pagkakamali, lumapit ka kay Kristo. Ika'y magpakumbaba, magsisi sa iyong mga kasalanan. At siya, ang ating mabuting pastol, ang mag-aalaga at magpapagaling sa iyong mga sugat. Ang maglilinis ng iyong mga karumihan. Yan si Kristo, ang ating mabuting pastol. Amen. Aming